that the Holy Spirit will lead us and guide us and teach us. And may your word be a blessing to everyone. This we pray in Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Awa po ay tanggapin nyo ng maluwag sa inyong puso ang ating mensahe. Kung si Pastor po ay laging nag-message about giving, gagayahin ko na rin po yan. Now, did you know, mga kapatid, that a sermon or a preaching about giving or tithing is one of the sensitive sermon in the church, not only here in KFBC, all over the world. Bakit nga ba? Maraming ayaw. Maraming ayaw kapag ang sermon ng pastor ay patungkol sa giving or tithing. Marami po ang nagre-react. Marami pong nag-react deep inside of their hearts. And people think, ayan na naman. Diba? Ayan na naman ang sermon, patungkol na naman sa giving. Pinatatamaan niya ako ni Pastor. And it seems that these people, I'm not telling kayo yun ha, and it seems that these people ay alam na nila ang patutungan ng sermon ng Pastor. Parang sa TV, replay na naman ang sermon. Sabi niya, it's all about money na naman ang sermon. Kaya ang tao, tinatamad makinig. Inaantok, hindi interesado. Sana hindi ko kayo makita nga. Hindi pa naman nagsisimula. Pero dahil deep inside of their heart, meron silang personal na kadahilanan kung bakit ayaw nilang makinig. Tama po ba? Sila po nakakalam nun. Sila lamang po nakakalam. Pero kung ikaw ay tatanungin, o kung ikaw ay tapat na nagbibigay sa ating Diyos, mahal mo ang Diyos, kaya ka nagbibigay, masarap sa pandinig ang sermon about sa giving. Tama po mga kapatid. Amen. Tama po yan. And the Bible says, in 2 Corinthians chapter 9, na madalas natin itong kinoko dito kapag operatory prayer, in 2 Corinthians chapter 9, let's look on verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen? Sabi po, magbigay ayon sa desisyon ng iyong puso, hindi nag-aalinlangan o napipilitan lamang. Tama po ba mga kapatid? Madalit salitang may kusa kang magbibigay. May kusa na magbigay na nanggagaling sa iyong kalooban. Kaya yung katwiran ng iba, huwag niyo akong pilitin. Dapat hindi ng panahon, magkukusa din ako. Kaso nga lang, tumagal, tumanda. Again, hindi ko sinabi sa iglesia ito, no? Tumagal na siya, tumanda na siya. Hindi pa rin magkukusa. And just to remind you mga kapatid, na tithing or giving also is one of the most important part of the church ministry. Do you agree with that? Yes. Because without giving our tithes, church or the ministry will slowly disappear. Tama po ba? It will not survive because of lack of financial support. Unti-unting mawawala without our giving. Tama po mga kapatid? Without your giving, do you think KFBC will survive or continue? I don't think so. Kung wala ang ating mga kaloob, ang ating mga offering, ang ating mga giving, wala tayo sa building na to. Malamang nasa kalsada tayo. Pero salamat sa inyong generosity, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa pagbigay sa ating Panginoon. Amen po? Amen. That's why the Bible encourages believers to give cheerfully. Amen? Masaya ang puso mo. Eh Brad, ako'y matagal na. Matagal ng miyembro ng iglesia. Obligado ba ako magbigay ng aking ikapo? Kailangan mo bang magbigay ng aking ikapo? Kapatid, hindi ko kayang sagutin yan ng tama o ng diretsong kasagutan. But I want to return back that question to you.
If you are a child of God, and if you consider yourself a believer, and you receive blessing from God in many ways, like you have a job, hindi mo ba ibabalik sa Panginoon ang para sa Panginoon? Amen po ba mga kapatid? Dapat natin ibalik sa Panginoon ang para sa Panginoon dahil pinagpala ang buhay mo. Amen? And if you are a child of God, listen, hindi mo na dapat itanong niya kung magbibigay ka ba o hindi. Tama po ba? Matik po yun, magbibigay ka sa Panginoon. Di ba po mga kapatid, kapag ang tao ay ginawan ka ng mabuti, ang naisin mo ay gantihan din siya ng mabuti. Tama po ba? Ginawan kita ng mabuti? After nun, gusto mo rin gumanti ng kabutihan sa Kanya. Tama po ba? How much more ang ating Panginoon? Hindi lang ginagawan ka ng mabuti, bagkus pinagpapala ang buhay mo araw-araw. Bakit hindi natin ibabalik sa Kanya ang para sa Kanya? Amen po ba mga kapatid? We should give what is for the Lord. And based on 2 Corinthians chapter 9, and not reluctantly or under compulsion, but with a cheerful heart. Giving is something that you are motivated by love. Tama po ba mga kapatid? Kaya ka nagbibigay kasi minomotivate ka ng pag-ibig. You give because of love. You obey because of love. It is your love for God. Amen? Amen. And I want to share with you the story of this poor widow. And this story teaches us the quality and sacrifice of a gift are more important to God than the quantity. Mas mahalaga po sa Diyos ang iyong puso kaysa sa mga binibigay mo, gaano man kalakihan, gaano man kadamihan, mas mahalaga sa Panginoon ang iyong puso sa pagbibigay. Tama po ba mga kapatid? A poor widow gave 2 small coins, which were everything she had. Yun lamang po ang meron siya. While wealthy individuals gave large amount from their abundance. Can you imagine that? Parang dumukot lang sa bulsa, wala siyang pakialam, wala silang pakialam, basta nilang nilagay, o kung ano man yung kanilang dinala, they don't care. And our Lord Jesus Christ highlighted her gift as the most valuable because it represented her complete trust and love for God. Teaching that cheerfulness and total commitment in giving is what matters most. Amen? Mas mahalaga ang quality ng iyong puso at hindi pagbabasihan ng Diyos kung ano at magkano ang binigay mo. Quality over quantity. Amen po? Yes. And total commitment in giving. Number 1, God will return what you give. Do you believe that? Amen. Amen. In verses 1 and 2 of Luke chapter 21, and he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury, and he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. Now, there are 2 types of giver here in this verse. They are, number 1, the rich men or wealthy people. Meron ding businessman, mga kongresista, meron ding mga district engineers from Bulacan. Huwag niyo po hanapin sa Biblia, baka akala niyo nandiyan po yan. Kasi yung issue sa atin ngayon, para bang, alam ko lahat kayo, karamihan sa inyo nakatutok ngayon. Parang nag-i-edit ka na sa galit, di ba? Kasi para bang paikot-ikot lang nangyayari. Walang resulta. At the end, walang makukulong na mga tinatawag na big fish. Di ba? Pero mo, puro hearing, gumagastos ng more than 1 million every day dahil sa hearing na yan. Until now, walang resulta. At hindi lang po yun. Kung sino pa yung akusado, kasama pa sa committee. Tama po ba? Naku, baka meron dito. Pero, I'm just telling the truth. Joel Villanueva, di ba? From JRL. Pasensya na po. Kung talagang
meron siyang conviction na hindi na siya sasali sa committee na yun, di ba? Anyway, part siya ng committee. Jingo Estrada, part of committee. At marami pang mga kongresista. Nakakapanlumo yung nakalibot mo itong mga bagay na ito. No? Kunwari, mag-aaway-away sila. Pero backdoor, magkakaibigan po yan. Magkakumpadre po yan, mga yan. Magnininong po yan. Mga matatalik na magkakaibigan po yan. Family friends. Kaya wag po tayong umasa na mabibigyan agad ng resulta ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. But, hoping na meron. Pero wala po tayong magagawa, gaya po na sinabi natin kanina, kundi idalangin natin ang ating bansang Pilipinas. Amen po? Ang mga politiko sa atin, ano? Hindi mo na masikmura ang kanilang mga ginagawa. Panlumok. Sobrang galit sa salapi. Hindi na daang milyon ang gusto nila ngayon. Bilyon. Kaya nga po yung isang engineer, no, si Bryce, yung sa mga, ano niya, isa sa mga yung, question and answer doon sa hearing, hindi niya na nga po kinukuha yung 70,000 pesos na sweldo niya eh. Hindi niya na kinukuha daw. Ang gusto niya na kasi mas malaki yung kitaan doon sa kickbacks eh, di ba? Mas malaki yun eh. Eto, 1,000 pesos lang. Eh yung kickback nila, billion pesos. May gana ka pa bang kunin? Yung 70K na yun? Hindi na siguro. Barya. Anyway, the second one is the poor widow. Pag-pray po natin ang bansa natin. The second one is the poor widow. And they are both cast their giving into the treasury of the temple. Pareho sila naglagay ng kanilang mga kaloob. And the Bible says that these wealthy people or rich men gives a large amount of money from their abundance in the temple without any feeling of loss. Hindi mo ramdam. Para yung mga nepo babies na kumain sila sa Hyatt Hotel. Magkano ang kanilang nag-guess pa sila kung magkano babayaran nilang bill. Sabi niya sa 300, 500. Hindi po. In one sitting sa kanilang dinner, 759. Pwede na natin pang for good yun eh. Di ba? Imagine. Walang panghihinayang. Same with this rich men or mga wealthy people, nagbibigay sila, wala silang pakailan. Hindi nila ramdam, hindi kawalan. Again, parang mga contractor at mga congressman. Isa pang sample, nagpatalo sila sa casino. Magkano? In one go, 900 plus million. O diba, lalo nakakagalit. Joke lang. Can you imagine that? Walang panghinayang. Matalo sila ng gano'ng kalaki, magkumain sila ng gano'ng kalaki, wala silang pakailan, hindi nila pera yun. Pera ng taong bayan ng Pilipinas yun. May kasabihan po tayo, kapag hindi mo pinaghirapan, madali mong gastusin. Tama po ba? Nakakalungkot ang ating bansa. Anyway, balik ulit tayo dito. Nakikarried away ako. Joke lang. Anyway, itong mga rich men, again, wala silang pakialam kung magkano man yung kanilang nailagay o naibigay. Who cares? Kaya ko uling kitain yun. Baka bukas meron na uli akong kikitain. And during that time, mga kapatid, kapag identify ka na mayaman, iba ang trato sa'yo. Tama? Even in our generation, kapag ikaw ay kakilala o ikaw ay kilala, may sinasabi ang iyong pangalan, kung mayaman ka, contractor ka, VIP ka, tama? Special person ka, well-entertained ka. At malamang ito po ay gusto nitong mga rich men kasi for public display of their giving. Gusto nakikita ng tao yung kanilang pagbibigay. Si nagbigay ko, si brother, nagbigay ng malaki. Kitang-kita ng marami. Gustong-gusto ko yun. But listen to this mga kapatid. Even though they give a large amount of money, with God, this is no value. Walang halaga yun. Kahit gaano man kalaki ang kanilang binigay,
walang halaga sa paningin ng ating Panginoon yung kanilang binigay. Insignificant in God's sight. Though they gave a lot, our Lord Jesus Christ stated that their contribution were less valuable than the giving of the poor widow. Again, for the people, wow, ang laki nun. Diba? Ang laki ng binigay ni ano. Ang laki ng ambag ni ano. Ni Jinggoy. Malaki ang ambag nila. Again, sa harapan ng Diyos, wala yun. Walang halaga yun. You see, mga kapatid, even you give millions, even you give billions or trillions worth of your giving, and it is not coming from your heart. Hindi masaya ang puso mo sa pagbibigay sa Diyos. Hindi mo pinapahalagaan ang iyong pagbibigay. In other words, meaningless. Without love, I tell you, God will not value your giving because God values our heart when we give. Amen? And this story illustrates between quantity and quality. The quality of course, a poor widow's heart towards God, and the big quantity of a rich man. And God always in favor of quality of our hearts when we give. Amen, mga kapatid? Never mind the quantity. Ibali ng maliit ang iyong kaloob, basta masaya at bukal sa iyong puso ang pagbibigay. Amen po ba? Amen. Masaya ka bang nagbibigay sa ating Panginoon? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan po, napakahalaga. Maliit? O sige, sakto? Or base sa iyong kinikita sa pagtatrabaho dito sa mo, masaya ang puso mo, umasa ka ng pagpapala ng ating Panginoon. And the poor widow gave what she all possessed in life, 2 mites, or the smallest value coins during that time. And try to imagine, mga kapatid, na wala na siyang asawa. Siyempre, balo eh. Diba? Ako rin na sumagot. Wala siyang anak, wala siyang kamag-anak, wala siyang tirahan, walang tumutulong sa kanya, umaasa kung sino magbibigay sa kanya para mabuhay sa araw-araw. And that time, the government has no plan helping all widows, or let's say, poor people, bahala kayo sa buhay niyo. Kaya walang pinagkakitaan itong poor widow to sa kanyang pamumuhay araw-araw. And that 2 mites or that 2 coins in her possession, she sacrificially gave it to the Lord as an offering, and this is coming from her heart. Masaya niyang pinagkaloob sa Diyos even though kailangan niya yun sa kanyang buhay. Wala na siyang ibang posisyon sa kanyang buhay kundi itong 2 barya na to. At ano ginawa niya? Mas naisin niyang ipagkaloob sa Panginoon. Masaya niyang pinagkaloob sa Diyos dahil, sabi ko po sa inyo, wala talaga siya pinagkakakitaan. Dahil madalang pa sa pagkakataon na mayroong nagbibigay sa mga mahihirap during that time. Bakit po? Ang mga mahihirap ng unang panahon or balo, they are cast out, separated from the society. Kapag ikaw ay balo, o ikaw ay isang mahirap na nilalang, ikaw ay itinataboy. Ikaw ay sineseparate sa society o sa community. Para bang wala kang silbi. Kaya ang magbigay sa kanila, para bang hindi kita bibigyan. Kasi separated ka sa community. Walang magbibigay sa iyo. Ganun po ang naranasan nila. Tinatanggal ang identity kapag ikaw ay mahirap at balo. Again, bibihira sa pinakabibihira ang tutulong sa iyo during that time. Kaya para sa babaeng balo na yun, kayamanan na ang magkaroon ng 2 barya. Tama po ba mga kapatid? And you know, with that 2 coins,
based on the value ng mga panahon na yon, she can buy a small meal. Or she can buy a piece of bread. Enough for her to survive sa isang araw. Makakaraos na siya. And again, kailangan niya na naman magtrabaho, gumawa ng paraan para siya makakain sa susunod na araw. Ganun po ang kanilang buhay. Listen, that 2 coins, she chose to give it to the Lord. It is a sacrificial giving. She gave what she thinks is the most valuable in her possession that time. Wala na siyang bibigay sa Panginoon, kundi yun lang. At sa tingin niya, yun na ang pinakamahalaga na pwede niya ipagkaloob sa templo o sa ating Panginoon. Pinakamahalaga, pinaka-importante sa kanyang buhay. May panghihinayang ba sa kanyang puso nang binigay ito sa Panginoon? Wala. Wala po. Bagkus siya ay masaya. Ay 2 low value coins galing mula sa kanyang puso. Sabi niya, baling hindi na ako makakain. Baling nang hindi ako makabili. Maipagkulob ko lamang ito sa aking Panginoon. In human perspective, o sa paningin ng tao, this giving by the poor widow is useless. Tama po ba mga kapatid? Ikukumpara mo sa bigay ng rich man? Wala po itong silbi. Sa paningin ng tao, nothing, worthless, walang bilang, walang halaga. Baka nga, Ate May, baka hindi na ito kasama sa bilangin, ano? Pagka dalawang piraso ng pinakamababang halaga ng pera, baka hindi na ito bilangin. Kasi mas interesado ang templo o yung mga treasurer sa malalaking bagay. Baka sabi yung malaliit. Huwag na yung bilangin. Mga kasira pa ng counting sheet yan. Kung problemahin pa yan. Again, walang bilang, walang halaga. Dahil nga sa maliit o sa pinakamaliit na halaga during the time. But for the Lord, again, God looks in our heart. Magbigay ka ng 20 cents, bahala ka. Hindi, totoo po. Magbigay ka ng 20 cents, o sabi natin, $1, bahala ka. Eh kung galing naman sa puso, tama po ba? Eh kung magbigay ka ng 2,000, gaya ng rich man, hindi naman galing sa puso mo, hindi ka hayaya sa Diyos. Maliit o malaki, God will not value what you give. It's your heart that God's value. Amen? The poor widow's giving signifies that God values sacrificial, wholehearted devotion over mere monetary quantity, highlighting true generosity, faith, and trust in God. Hindi mo makikita na generous ang isang tao dahil sa kanyang binigay. Kundi busilak ang iyong puso, yun ang pagpapasaya ng generosity ng ating Panginoon. While the amount given by the poor widow was insignificant, walang halaga in human views, in human terms, our Lord Jesus Christ teaches that her offering was of greater value because she gave all she had. Listen, pinagkaloob niya na ang lahat ng meron siya sa ating Panginoon. That 2 mites representing her livelihood. You see? Yung kabuhayan niya, ipinagkaloob niya na sa ating Panginoon. In verses 3 and 4 says, and he said, of a truth I say unto you that this poor widow had cast in more than they all. Abundance of their wealth kumpara sa 2 mites. You see that? Our Lord Jesus Christ honored the giving of the poor widow. This poor widow had cast in more than they all. In verse 4, for all these have of their abundance cast in unto the offering of God, but she of her penury had cast in all of her
of the living that she had. Penury means extreme poverty. Matinding kahirapan na kanyang dinaranas o naranasan ng isang tao. While this rich man who gave much more of their money to the temple, they give not because they love the Lord. Listen, hindi sila nagbigay kasi mahal nila ang Diyos. They give because this is just the excess of their wealth. Sobra ng kanilang kayamanan. Umaapaw ang kanilang kayamanan dahil sa kanilang mga komisyon. Again, they give not because they love the Lord. They give because sobra-sobra na ang laman ng kanilang mga bulsa. And also, they give because of public display, hungry of praise of the people. And do not expect blessing, mga kapatid, from God in return if your heart is like that of a rich man, that they never value their giving. Mas napakalaga po, mga kapatid, na binavalue natin ang ating pagbibigay. Amen po ba? Amen. This rich man, they want people to see them, how they give big amount in the temple, but they are small in the sight of God. While the poor widow gave everything she had, the 2 coins, no value in the eyes of the people, but with God, this is more than acceptable offering than of the rich man. Amen? Showing her true worship with God. She gives, and this is coming from the bottom of her heart. And I believe hindi po siya pinabayaan ng ating Panginoon. And God will bless her life. And we don't know what happened after this story, but I want to give you an idea. Remember the poor widow in times of Prophet Elijah, Madam Ana. Pag napapatingin ako yung Madam Ana, ininervous ako kasi parang sinusupervise ko. Remember the poor widow in times of Prophet Elijah, in the widow of Sarephat, no? Are you familiar with that? In 1 Kings chapter 17, diyan po nagsimula. After helping Prophet Elijah, she gave water to drink and cooked some bread to eat. And this poor widow of Sarephat, God blessed her life and her family to survive from starvation. Because the widow obeys, and through Elijah, Prophet Elijah's prayer, God miraculously provides a continuous supply of what? Of flour and oil, saving her and her household from starvation. And this act of obedience resulted in her and her family being sustained throughout the famine. You see, God blessed this widow and sustained her together with her family during famine or tagutom because she obeys God. Blessings comes from God because she obeys. And I believe that poor widow during the time of our Lord Jesus Christ in the temple also blessed by God because of her obedience, because of her giving, because of her pure heart, her love for the Lord. Amen? Amen. And when you give to God wholeheartedly, taos sa iyong pusong pagbibigay. Listen to this, mga kapatid. God will return the blessing and overflowing blessing to you. Amen? Amen. Number 2. Not reluctantly, but a cheerful giver. Amen? In 2 Corinthians chapter 9, verses 7 and 8. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. In verse 8, and God is able to make all grace abound towards you,
that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. And this passage teaches that the motivation and attitude behind the gift is cheerfulness and a heartfelt decision are more important as the gift itself. Mas mahalaga po yung masayang puso mo kaysa sa bagay na binibigay mo. Tama po ba? Again, sinasabi ko sa inyo, maliit, malaki, masaya ang puso mo. Approve yun sa ating Panginoon. And God will ensure a continuous supply of resources for every good work. Sabi po dyan sa talata. Mas mahalaga na masaya ang puso mo sa pagbigay kaysa sa mga bagay na binibigay mo. Cheerfulness and a heartfelt decision are more important to the Lord. Amen po? And God ensure us. Ay po ay sinisigurado ng ating Panginoon. God ensure us of a continuous supply of resources or with everything we need according to His will. The message is that giving should come from a genuine decision in one's heart, not under pressure or with a sense of regret. Kapag ka ikaw po ay nagbigay, ito'y pinagsisisiyan mo, nag-aalinlangan ka sa pagbibigay mo. Kapatid, huwag mo na ibigay. Hindi ka katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kung bang napipilitan ka, labas-masok, kasi pag may kailangan ako kinabukasan sa sultaan, labas-masok sa bulsa mo, and then nilalagay mo na doon sa offering bag, huwag mo na ibigay, kapatid. Hindi ka tanggap-tanggap yan. Hindi ka dapat nag-aalinlangan at hindi ka nagsisisi sa iyong pagbibigay. Yung nakangiti ka habang nagbibigay. Tama po ba? Hindi yung nagbibigay ka, pero yung mukha mo parang pinatakan ng kalamansi. Pinatakan ng kalamansi ang iyong bibig, di ba? Naranasan niyo lahat yan, di ba? Pagka pinapatakan tayo ng kalamansi sa bibig o kahit lemon, nakasimangot. Huwag mong gagawin yan sa ating Panginoon. Magbibigay ka na nakasimangot. Huwag po. And the Bible says that God loves a cheerful giver. Amen? God is pleased with those who give with a willing and generous heart. Kailangan may willingness tayo ng pagbibigay. Ako po ay masaya-masaya. Masaya-masaya po ang puso ko. Na ang lahat ng sweldo ko ay binibigay ko sa asawa ko. Opo, masaya po ako. Parang hindi. Hindi halata. Kita naman sa itsura ko eh. Kita-kita. Pero totoo po yan. Ako po yung masayang-masaya. Even na nasa Pilipinas kami. Ever since the world began. Kahit ako po nagtatrabaho sa Pilipinas, sa Nestle, ay even ang aking traveling allowance, ATM, aking salary, ATM, nasa asawa ko po. Humihingi lang po talaga ako ng tamang pamasahe sa isang buwan. Even here, hindi po sobrang laman ng wallet ko. Eksakto lang. Sobra lang pambili ng ice candy ang earnings. Bibihira na po yan. Bibihira na lang po yung gumagawa ng ganyan. Tingnan na lang po kami. Wow. Bakit ko ginagawa yun? Kasi mahal ko ang aking asawa. Kasi mahal mo yung binibigyan mo, tama po ba? Tama. Kasi mahal mo yung pamilya mo. Masaya ka kapag ka ginagawa mo yun. Tama po ba mga kapatid? Yes. Ngayon, masaya ang puso mo kapag ka magbibigay ka sa Diyos. Ayun yun. Masaya ang puso mo magbigay sa Diyos kasi mahal mo ang Diyos. Amen? Hindi ka magdadalawang isip. Hindi ka mag-aalinlangan. Ibigay ang para sa Diyos. Amen po mga kapatid? Amen.
May galak sa iyong puso. Na kapag excited ka kapag dumarating na yung opening bag, talagang kinukuha mo na yung sobre mo. Gusto mo na ilatag, di ba? Di iba naman, pagka magbibigay, halos kasama yung siko. Pinapasok sa opening bag. Huwag po kayong mahiya sa inyong pagbibigay kung galing naman sa inyong puso. Tama po ba? Laging puso ang pinagpapasihan ng Diyos, hindi ang halaga. Maliit, malaki, ipagkaloob mo sa Diyos, masayang puso mo, tatanggapin niya ng ating Panginoon. Amen po? Amen. May galak. Karapat-dapat lamang kasi na ibalik ang para sa Diyos. Yan po ang importante. Ibalik natin ang para sa Diyos. Amen po? At sabi po sa talata natin binasa kanina sa verse 8, hindi ka mawawalan. Hindi ka makakapusin. Hindi ka kakapusin sa iyong pangangailangan sa iyong buhay dahil God will provide everything according to verse 8. Tama po ba mga kapatid? Bakit ka matatakot magbigay? Bakit mo i-chapwera ang ating Panginoon sa mga pagpapalang pinagkaloob sa iyo? Eh kung sinabi ng ating Panginoon na huwag kang mag-alala, ipagkakaloob ko lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay. God promised to supply all the necessary grace and resources, ensuring that givers will always have enough to meet their needs and have more to give away. Can you imagine that? Kapag ka nagkaloob ang ating Panginoon, hindi lang yung kailangan natin, sobra-sobra pa. Huwag kang magdamot sa ating Panginoon. Huwag kang magsisisi sa iyong pinagkakaloob sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Sabi po sa verse 17, sa 7, ng chapter 9, 2 Corinthians, every man, according as he purposed in his heart, let him give. Let him give. Not grudgingly, o pag-aalinlangan, or of necessity. Dahil natutuwa ang Diyos sa pusong masayang nagbibigay. Amen po? Magbigay ka ng hindi napipilitan. Magbigay ng may kasiyahan sa puso. At napakahalaga po na once you receive the blessing from God, unahin mo ilaan para sa Diyos. Itabi mo na kapatid. Tama po? Itabi mo na yung para sa ating Panginoon. For example, nagbabudget ka. Sumweldo ka na. Huwag mong ihuli ang Panginoon. Pabayaran ko muna si Public Finance. Pabayaran ko si Kumari. Papadala ko ng remittance. Kung ang matitira sa Panginoon, hindi po. Hindi po ganun ang ating sistema. Ang ating pamumuhay bilang mga lingkod ng Diyos. Laging ang Diyos ang nasa unahan. Magkano kikitain mo, iawas mo na ron ang para sa Panginoon. Priority the Lord. Prioritize mo ang ating Panginoon sa pagbibigay. Inuna kang pinagpala, unahin mo rin ang ating Panginoon sa iyong obligasyon sa pagbibigay sa ating Panginoon. As sabi po sa verse 8, and God is able to make all grace abound towards you. Amen po? It's a deal, di ba? Unahin mo ang Panginoon, pagpapalaan ka ng Panginoon. Sagana-saganang pagpapalang ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kapalit ng iyong katapatan sa pagbibigay ay pagpapala ng ating Diyos. Amen po? Mayroon po mga sitwasyon o pagkakataon sa ibang mga church na they force their members to give. Tama po? Mayroon po ganyan eh. Pinipilit nila o pinupwersa nila ang kanilang mga membro sa kanilang pagbibigay. And others, they dictate their members on how much they supposed to give. Cecil, di ba? Ganito kita mo, dapat ito ang ibibigay mo eh. At Marisa, ito kita mo, di ba? Ito dapat. Hindi po ganun. Hindi mo dapat dinidiktahan. Hindi po tama yun. Hindi po nalulugod ang ating Panginoon sa ganung kaparaan. Hindi po dapat natin ginagawa ang mga bagay na to. Listen, let your heart decide sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Let your heart decide to give.
because of your love. Gaya lamang na napanood ko sa FB, malamang napanood nyo na rin ito. That this pastor, during his preaching, siguro ang topic nila ay about giving them, or special mention on giving while he preached. And he keeps on name dropping the names of his member who doesn't give, or the giving is not right or not enough. Napanood nyo na ito, no? Alam ko, madam, ano ito Baptist dito, no? Hindi mo napanood, no? Anyway, ganito po yun. Sabi lang nila, hindi ko sigurado. Kaya sabi, binasa ko yung comment, kilala daw nila yung church na yun. Anyway, he keeps on name dropping the names of his members who doesn't give, or their giving is not right or not enough. Naming every person sa kanyang mga member at kanyang tatanungin, uy Brad, di ba may trabaho ka? Magkano ibibigay mo sa Diyos? Magkano offering mo? Sis, nagbigay ka ba ngayon? Parang hindi ko nakita yung offering mo ngayon, yung giving mo ngayon. Di ba sis, meron kang apartment? Magkano kinikita mo sa apartment? Magkano ibibigay mo? Ganun po ang kanyang ginagawa sa kanyang mga miyembro. Napanood niyo po ito, no? Napanood niyo ito. Lahat, halos siguro ilan yung mga miyembro sinabi niya na para bang tinutuligsa niya na bakit hindi kayo nagbibigay, hindi kayo yung tamang magbibigay, o bakit may trabaho ka naman, wala akong natatanggap na offering or sobre na dumarating sa offering bag. Sabi niya, magkano ba dapat ang ibibigay mo kapatid? Sabi niya sa isa. Magkano ang tithes mo? Yung kanyang katanungan na mapapansin mo sa kanyang body language, very disappointed siya. Very disappointed yung kanyang galaw, nagkagalaitin na sa galit kasi para bang karamihan ng kanyang mga miyembro ay hindi nagbibigay or walang ibinibigay. Listen, forcing members to give is not healthy and it is not right. Do you agree with that? Yes. Hindi mo pwedeng pwersahin ang kapatiran, ang miyembro para lamang magbigay. Let them give base sa kanilang conviction, sa kanilang puso. At hindi mo pwedeng presyuhan. Si Brad Arnel kumikita to ng 20 mahigit. Umaasa ba? Sasabihin ko pa, Brad, kailangan na ibibigay mo ganitong 10% ng 20. Hindi. Let him give according to his heart. Tama mga kapatid. Hindi mo dapat tuligsain kung magkano o dapat mong turuan sa pagbibigay. Let them give according to the decision of their heart, according to their conviction, because of your love for God. Amen? Amen. Base sa pagkakilala nila sa Diyos, base sa sinasabi ng salita ng Diyos, ayon sa alatuntunin ng ating Diyos, hindi mo pwedeng pilitin ang tao para lamang magbigay. Ngunit, ito po yan. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi ka dapat pilitin magbigay. Tama po ba? Kailangan ba tayong pilitin? Alam mo naman na dapat ka magbigay, di ba? No? Kailangan mo magbigay sa Panginoon. Hindi ko na dapat paalalahanan na magbigay. We should give our tithes or our offering because we love the Lord. Amen? Amen. Because of love. That's why we give. Yes, we receive blessings. And we give back to the Lord the blessing. And the Bible is telling us that we give with a cheerful heart. Amen po? Hindi nag-aalinlangan. Hindi napipilitan. Hindi pinipilit. Kusang magbibigay sa ating Panginoon. Kaya nga po lagi po tayo pinapaalala na hindi po kayo inuobliga. Diba? Madalas yung naririnig dito yan eh. Hindi po kayo inuobliga o tinuturuan na magbigay. Bagkus magbigay ng masaya ang puso mo at walang pag-aalinlangan. Ito po ang twist. Maraming katwiran ng tao. Bakit hindi siya nagbibigay ng kanyang ikapo o ng kanyang kalakot? Listen, but make it sure, kapatid,
that your reason for not giving your tithe or your offering is valid. Tama po ba? Siguraduhin po na yung katwiran mo ay tama sa harapan ng Diyos. Tama ang iyong puso. And according to the will of God, and based on what the Bible says regarding on giving. What I mean is, legit bang yung reason kaya ka hindi ka nagbibigay? Tama ba? Kasi kung tamang yung dahilan, mauluhan ka ng Diyos. But, if not, you deal with it with God. Yun lang po yun. You deal it with God. Ikaw ang mag-deal sa harapan ng Diyos. Pero sabi ko sa inyo, kung tama naman, kaya kung bakit kaya tamang katwiran mo, hindi ka nagbibigay, maintindihan na ng ating Panginoon. Maunawaan ka. Pero kung hindi, bahala ka umarap sa ating Panginoon. Based on Malachi, saan pa ba tayo pupunta? Malachi chapter 3, verses 8 and 9. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Napakasimple, but napakabigat. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. A strong statement from God. We rob God by not giving our tithes and offerings. Akala mo ganun lang kasimple yun? Akala mo ganun lang yun? Sabi po, will a man rob God? Yet he have robbed me. But when we read on verse 10 of Malachi, chapter 3, verse 10, listen, this is a challenge from God and an encouragement to give. Tama po ba mga kapatid? Sabi po dyan in verse 10 of chapter 3, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa mga bagay nito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. One reason kung bakit kailangan natin magbigay ay upang matugunan ang pangangailangan sa tahanan ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Ang iglesia ng Diyos, ang gawain ng Diyos dito sa Colon Filipino Baptist Church. Sabi ng Panginoon, subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Magbibigay ka sa Panginoon at ang kapalit, saganang pagpapala. Kanina po pinanggit natin, ba't kailangan natin magbigay? Magkano upa natin dito? Ang laki. Kung isa-isa kayo hindi na magbibigay, wala tayong lugar na ganito. Ngunit dahil sa inyong generosity, sa inyong pag-ibig sa gawain dito sa Colon Filipino Baptist Church, nandito tayo ngayon. May aircon, may magandang upuan. Sablay pa nga lamang isang aircon. Magagawa yan susunod na linggo. Subukin niyo ako sa mga bagay na to patungkol sa inyong pagbibigay, sabi ng ating Panginoon, kundi ibubuhos ko sa inyo ang saganang pagpapala. So bakit ka magdadalawang isip ang bigay, kapatid? O ang kapalit naman ito ay saganang pagpapala mula sa Diyos? Listen, here's another thing. Ang pagpapala ng Diyos ay talaga namang sagana. Amen? Amen. Sagana po ang pagpapala ng Diyos. Kapag ka ito'y pinagkaloob sa atin. But once we receive it, the blessing from God,
we should handle it correctly and properly or in the right way. Amen? Dapat tama nating hinahawakan ang mga pagpapalang pinagkakalob sa ating ating Panginoon. Ano po ba ibig sabihin nun? Base po sa last part ng Malakay, verse 10, chapter 3, sabi po, saganang pagpapala ng Diyos ay pagkakalob sa atin. Na minsan, ang saganang pagpapala ito mula sa Diyos, hindi natin na ibabalik ang tamang para sa Diyos. Totoo po yan. Tama po? Minsan, pinagpala ka ng Diyos, hindi mo na maibalik ang para sa Diyos. Hindi kayo ma-agree? Nabigyan ka ng malaking pagpapala ng Panginoon. Minsan, alinlangan ka ng ibalik para sa Diyos. Nanghihinaya ka. Sabi nga ng ating Pastor Raymond, malaki na eh. Tama po ba? Ako po ang sweldo ko. Sabihin ko ba? Brother Mike, hindi po kami nagkakalayo nila, Brother Arnel, ng sweldo. Wow. Sana all. Enough for us to sign a contract. Wow. hindi po totoo yun. Ayun na din. Tinuro ko ni Brother. Mas mataas na isa. Napista. Inaamin ko naman po, malaki po ang sweldo kasi ng mga driver dito. Kasi kung bakit lumaki po yun, ay dahil marami kami mga expenses din. Traveling allowance namin kasama doon, housing allowance kasama rin doon, food allowance nandun din po. Halos magpapantay din po tayo pagka natanggal na lahat doon. Ang malaking pagpapala nga lang po sa akin ay dahil nakatira ko sa aking asawa o isa natin namin amo. So wala akong binabayaran na boarding house. At yun po ay binabalik ko sa Panginoon ng taos sa aking puso. Alam po yan ng mga treasurer, ng mga task force of treasurer. Kung magkano yung kinikita ko, nagre-reflect po doon. At hindi ko po pinanghinahayaan yan kung malaki man yun o mali, o sabihin natin malaki. Hindi po ko nanghinahayaan kasi ibinabalik ko po yung para sa Panginoon at taos po sa aking puso. Sinasabi ko to challenge you also, mga kapatid. Napakahalaga po sa buhay nating mananampalataya ang inyong pagbibigay. Dahil diyan po nagre-reflect kung gaano mo kamahal ang Diyos. Paano kung 20K na, Brad? Paano kung 30K na, Brad? Wow. Kaya ba natin ibigay ang sabi natin 10% ng 30K? Amen. Amen. Karapat dapat para sa Panginoon yun. Tama po ba? Savings na. Savings sa langit. Savings sa langit. Dapat po. Ibalik natin ng walang pag-aalinlangan dahil mahal natin ang ating Panginoon. Amen? At yung sinabi ko sa inyo, hindi ko po ito binabahagi sa inyo o pinipreach dahil gusto kong patamaan. Hindi po. Ito po talagang nilagay sa akin ng Panginoon na i-preach niya. Hindi para pasakitan kayo, bagkus to challenge you to give. Amen? Because we love the Lord. Amen po? Dahil mahal natin ang ating Panginoon, no question, no doubt in your giving. Dahil kung mag-aalilangan ka na, gaya po sinabi ko kanina, hindi na malulugod ang ating Panginoon sa iyong pagbibigay. Kapatid, kung napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, lalo ka sana mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Amen po? Napagkakatiwalaan ka ba ng Diyos sa malaking bagay? Amen. Dahil kung i-amen ka, pagpapalain ka ng Panginoon sa gana. Amen po? Ibalik natin yun. Walang panghihinayang. Huwag natin ipagdamot sa Diyos. Ang mga bagay na sa Diyos din naman ang galing ng lahat ng pagpapala. Tama po ba? Huwag tayo madamot. Dahil kung kumikita ka ngayon at hindi ka naging tapat, tayong bawiin lahat ng ating Panginoon ang mga saganang pagpapala na yan. Imbis na naka-allocate na sa iyo, wow. Papunta na sa iyo yung pagpapala na yan dahil hindi ka nagbibigay. Pwedeng i-divert ang ating Panginoon ang kanyang pagpapala sa ibang mga tapat na nagbibigay. Tama po ba? Kaya maging tapat po tayo sa pagbibigay. At umaasa ko by next month. Hindi po. Hindi po kayo pwedeng pilitin. Ito po yung base sa inyong condition at sa pagmamahal niya sa ating Panginoon. Amen po?
Again, huwag po natin ipagdamot. In our introduction, May conclusion. parang hinihintay nyo lang ako matapos ah. Gising. Gising ah. Mainit na kasi, no? Diba? In conclusion, hindi na po tayo magtatapos. In our conclusion, number one, do not expect blessing from God if you do not give. Do you believe that? Huwag kang umasa ng pagpapala mula sa Panginoon kung hindi ka nagbibigay sa ating Panginoon. Huwag kang umasa ng pagpapala. Gusto mong umani? Magtanong. Wala ka naman tinanim? Tama. Tama po ba? Kaya kung gusto mong umani, kailangan magtanim ka rin. Kung gusto mong pagpalain ka ng ating Panginoon, magbigay ka. Number two, a cheerful heart. When we give, again, we are just returning what is for the Lord. Amen po? What is given by the Lord. Kung ano yung pinagkalong sa ating Panginoon, do not withhold things sa iyong mga kamay. Huwag mo. Ang hirap na hirap kang ibigay. Huwag mo itikong yung mga palad. Ako sa mo ibibigay kung kailan nag-iisip ka na ng hindi maganda, nag-aalang ka na, huwag. Do not withhold things. O yung mga pagpapalang pinagkalong sa iyo, ibigay mo ng masayang-masaya, bitawan mo. Ang parang sa Panginoon. Tama po ba? Ibigay mo. Ibigay mo yung tama at nararapat sa ating Panginoon. Yung nakangiti. Amen? Number 3, be obedient in giving. Nagiging masunurin po ba tayo sa ating pagbibigay? Piko lang yata narinig ko. Mamaya pakibilang yung sobrang. Joke lang po. Be obedient in giving. Follow God's instruction about giving, and God will bless your life abundantly. Amen? Mark that word. Abundantly. Mabubundan ka sa pagpapala ng ating Panginoon. Mabubusog ka. Sundin mo ang alituntunin ng ating Panginoon patungkol sa pagbibigay at pagpapalain ka ng sarga ng ating Panginoon. Let us be faithful in giving, mga kapatid. Amen po? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na pinagkaloob sa amin dahil may laya kami pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. Salamat sa iyong pag-ibig na siya nagbubuklod sa amin. Sa banal na Espiritu na siya nag-ahari sa aming kalagitnaan. This sermon, Lord, ay maging hamon sa bawat isa. Sa tunay na pagbibigay. Nagbibigay kami mula sa aming puso dahil mahal ka namin, O Diyos. We are motivated by love. At anong igaganti mo sa amin, O Diyos? Saganang pagpapala. Saganang pagpapala. Ilagay mo sa aming puso na maging tapat kami, Panginoon, in many ways. Kung ano man yung mga pagpapalang amin natatanggap, naway ibalik namin ito na may papulit at salamat sa aming Diyos. Muli, salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, naway ang iyong mga salita ay nangusap sa bawat isa. Purihin ka, pasalamatan. Ito po ang dalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan natin.